May nagtanong sa akin, good evening po. Sir, possible po ba na magamit nila yung mga info and data na kuha nila sa mga borrowers nila? I mean, gamitin nila para makagawa ng pera at yung identity ng isang individual ang nakataya. Magugulat ka na lang na may loan ka na sa ibang company or lending. If ever, ano po ang magandang gawin? Yung preventive para bago pa man nila gawin kung sakali man, katulad ng pagpapablatter ahead of time para at least may nakakaalam ng pwedeng mangyari. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Napakagandang topic po nito, no? Kasi kung maalala nyo po, no, naging topic na natin before yung ating Data Privacy Act, which is very very important kasi kaya nga may isang sangay ng gobyerno na namamahala, no, na namamahala para diyan, no, kumbaga ang nag-aasikaso para diyan lang kasi ganun ka-importante yung privacy ng ating mga data and information, which is the National Privacy Commission. Ang National Privacy Commission po, yan lang po ang pinagtutuunan ng pansin. Okay, so ibig sabihin nun, ganun kahalaga po yung ating information tsaka yung mga data natin. Which is ang masakit, no? Kung maalala nyo pa rin po ulit yung previous video ko, no, na ang negosyo nitong mga abusadong online lending apps na to, di umano daw po, is yung pagkalap lang po ng information. Bakit ho? Okay, kasi ang nangyayari, yung mga makukuha nilang information sa atin, yun po yung ibinebenta nila, no, para magamit po ng mga kumpanyang bumibili as marketing tool. No, hindi ba kayo nagugulat? Kung dati hindi naman kayo nakaka-receive ng messages and tawag, nung wala pa kayo mga OLA, no, nung nagkaroon kayo ng OLA, biglang may magme-message sa inyo. May mag-offer na kung ano-ano, tawag, SMS, no, pati email. No, hindi ba kayo nagtataka? Di po ba? So, ibig sabihin, naibenta na nila yung mga information po ninyo. Okay, isa pa po. Ganito yan. Pagka po yan, no, dinownload nyo yung apps na yan, manghihingi yan ng access sa lahat. Okay? Contacts, contact details nyo, yung mga nasa contact list po ninyo, pati po yung pictures, videos, camera, location, and yung mga social medias. Okay? Malalagyan nila ng ng malware. Yung malware na yun, yung nagiging tool nila para ikaw ay ma-hack. Okay? So, ibig sabihin, no, lahat na ho ng information nyo nakuha. Kaya nga ho, ang lagi kong sinasabi sa inyo, pakakaingatan nyo po lagi, no, na kung kayo may nanghihiram, i-review nyo ho muna, basahin nyo muna yung mga comments. Okay? Kasi yung mga app-based, no, lalo kung may mga tawag dito, nanghihingi ng access, nakakatakot po yan. No, kasi yung information nyo makukuha dahil nga dun sa malware. So dun pa lang, marami na nakuha sa inyo. Let's say for example po, sa phone book ninyo, mayroong 100 kayong mga nakalagay doon, may pangalan tsaka number. Yung 100 na ho na yun, nanakaw na rin nila yung information. Ganun ho kawawalang yayang mga yan. Oh. Di po ba? Bakit ito sinasabi ng iba na ang negosyo ng mga yan is yung pagnanakaw lang ng information? Kasi pansinin nyo, in 5 minutes pautangin ka. Di ba? Ano lang ang kapalit? ID mo, di ba? Cellphone number mo, tsaka yung kung ano man yung kailangan nila doon, address, saan ka nagtatrabaho. Di ba? Hindi naman nila ini-explain yung inyong utang eh. Hindi nyo alam yung inyong obligasyon. Oh, so ano lang ang nila? Di ba? Tsaka pagka na-late ka pa, na-delay ka ng pagbabayad, i-aras ka. Which is, ang isang tao, pag hinaras mo or winalangya mo, anong magiging initial reaction, diba? Wait ka lang dyan, hindi mo na kita babayaran. Diba may mga ganun reaction eh. Pero lagi kong sinasabi sa inyo, pag ipunan nyo yan, tsaka nyo bayaran. Kung meron naman kayo talagang pambayad, ibayad nyo na lang nang hindi na kayo maabuso pa. Diba ba? Okay, mapunta ho tayo dun sa inyong tanong, no? Na yung bang mga nakuwang data or info is magagamit para makautang. Okay, ganito po yan. Meron hong mga nag-comment po sa akin, no, na
nagugulat daw po sila. Meron na naman silang panibagong utang. Okay? Pero po, dun sa kapatid na OLA, kasi nung tinignan nila doon sa registration, no, sa SEC registration, kapatid niya pala yun. So, ibig sabihin, maaari pong mangyari. Pero dun sa mga kapatid. No, kasi po, yung ibang mga lending apps or yung mga lending per se, no, medyo mahigpit na rin po ang kanilang mga ginagawang pagbe-verify. May mga facial recognition na, po. So, hindi na rin ho talaga madadaya. No? Kumbaga, yung data ni Pedro, gagamitin ni Boss Ray, hindi na ho po pwede kasi meron ng facial recognition eh. O, di ba? So, mahihirapan na po. Ngayon, kung yan, kapatid na OLA nila, ayun, maaari po. Magagamit talaga nila yung mga information ninyo. Okay, so, lagi nyo pong pakakaingatan. Kaya nga ako, lagi ko sinasabi, di po ba, bago kayo manghiram, no, basahin nyo muna yung mga reviews and comments dun sa mga, mga ida-download nyo. Kasi bago nyo siya i-download, makikita nyo naman po yung mga reviews eh. Tsaka yung mga comments, di po ba? So, basahin nyo po muna. Mainam po kasi na inaalam nyo muna yung papasukin po ninyo. Kaysa huyan, na-download nyo na agad, di ba? Naibigay nyo lahat ng information ninyo. Bibigyan nga kayo ng pera, padadalang kayo ng pera, pero alam nyo ba yung responsibilidad nyo? Hindi. Di ba? Kung alam nyo man lang sana yung na-approve sa inyo, yung interest, di ba? Gaano katagal, kailan ang first due date, at least yun man lang alam nyo eh. Kaya nga may the Truth in Lending Act, batas po yun. Hindi nila sinusunod. Di ba? So ano ibig sabihin? Ano ginagawa nila? Ano importante sa kanila? Yung makuha lang yung data mo. Tapos bebenta na sa iba. Ganyan-ganyan po ang ginagawa nila. Nakakatakot po talaga. No, kaya nga ho kayo, kung manghihiram lang din kayo, mas mainam kung sa traditional lending, financing, or bangko, o di kaya sa mga web-based na mga online lending. Kasi pag may app-based, may access sila sa phone nyo o sa gadget nyo Di ba? Yung mga traditional tsaka yung web-based, wala ho yan. Wala ho silang magiging access. Kung ano lang ho, ibigay nyo information, yun lang. Yun lang ang makukuha nila. Other than that, wala na silang pwedeng kunin. Okay? Kasi mahirap nga ho sa app-based, nanghihingi sila ng permission. Yun ang masakit doon. Actually, hindi nga tayo sure eh. Kung binobora lang tayo nung nanghihingi permission, baka mamaya pag-download nyo, na-access na nila eh. Hindi natin alam eh. No, kasi ako, ordinaryong tao lang ako, hindi naman ako IT. Diba, yung mga IT kasi nakakaalam na alam yan, yung mga alam sa technology. Ako, nagtatanong lang din ho ako. Okay? So, pag-aaralan ko yan, tatanungin ko yung IT namin kung merong kakayanan na kahit hindi magbigay ng access, na-access pa rin na information. Pero most probably po, merong ganun eh. Diba, sa technology natin ngayon, wala na hong imposible. Diba, yung picture nga ho, napapasayaw na pagsasalita, di po ba? Nakakatakot na eh. Di ba? So, ngayon ho, wala na hong imposible. Kaya ho tayo, lagi ho natin iingatan ang information natin. No? Bago ho tayo manghiram, alamin muna natin kung ano yung pinapasok natin. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, mas maganda yan sa traditional lending, financing, or bangko, o doon sa mga web-based po na na mga online lending. Yun po, medyo safe doon. No? Pero ano niyo pa rin? Sabi nga ako sa inyo, gumawa ho kayo ng sarili niyo due diligence, no? Alamin niyo yung kumpanya na yon. Ano ho ba yung nila? Ano ba yung tawag dito, yung mga review sa kanila, mga comments, or maganda ba yung niyan, yung tawag dito, yung pamamalakad niyan, matagal na ba talagang lending? Ganun ho dapat eh. No? Alamin ho natin muna yung ating pinapasok. Kasi napakahirap po pag naibigay na natin yung detalye natin. Di po ba? Ngayon, may tanong din ho kayo, ano ba yung mga preventive measures? Wala ho, kasi naibigay nyo na eh. Nakuha na nila eh. Di po ba? Pagkaya, na kumbaga, meron kayong hint na may mga tumatawag sa inyo or merong mga nagme-message sa inyo na hindi nyo naman talaga, kumbaga, in-applyan or whatever, yun, hint nyo na yun na naibenta na yung inyong detalye. No? Kaya ho, ang gawin nyo, mag-file kayo ng complaint sa National Privacy Commission. Kasi ho, yan, tawag dito, malaking kaso yan.
So, pagka napatunayan, yun po, may kulong, may fines pa. No, kaya kung ako sa inyo, kung nakaramdam o kung nakaranas na kayo ng ganun, mag-file na ho kayo ng kaso or ng reklamo sa National Privacy Commission para po yan ma-actionan niya agad. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.